Ang kwento natin ngayon ay isa sa mga kahindik-hindik na kaso sa England. Ito ang kaso ng Darlington Place Murders na nangyari noon sa London, kung saan 8 na mga biktima ang natagpuan sa isang apartment building. Ang mga ito ay natagpuan sa likod ng wallpapers at may natagpuan pa sa ilalim ng sahig. Ngunit ang mas nakakasuklam sa kwentong ito ay ang maling paghawak ng mga otoridad sa kaso. Isang inosenteng tao ang napagbintangan nila. At hindi lang basta napagbintangan, kundi ito ay kinasuhan din at pinarusahan pa ng execution. Tama ang narinig nyo, ang inosenteng ito ay lumisan dahil sa kasalanang hindi niya nagawa. Kaya samahan nyo ako muli at alamin natin kung papaano nagsimula ang kwentong ito at kung sino ang tunay na salarin. Ang 10 Darlington Place ay isang apartment building na matatagpuan sa Notting Hill, West London, England. Ito ay may 3 palapag. Ang paupahan na ito ay kabilang lang sa mga paupahan sa London na may malalang kondisyon. Ito ay luma na, mabaho at napakadumi dahil sa walang maintenance. At binabahayan pa ito ng mga daga. Pahirapan naman ang sitwasyon dito ng mga tenants. Dahil maliban sa may kalakihan ang renta dito, ang Darlington Place ay may isa lang din na palikuran na kung saan ay ginagamit lang lahat ng mga tenants. Sa kabila ng kondisyon nito, ay pinipili pa rin ito ng mga average worker sa London. At noong 1938 ay may mag-asawa naman ang umupa sa ground floor ng building. Sila ay ang mag-asawang Ethel at John Reginald Kirsty. Si John ay dating infantryman noon sa British Army. Isa din siyang ex-member ng Royal Air Force. At dito sa London ay nagtrabaho naman siya bilang foreman ng cinema. Taong 1941 ay nakapasok naman ng trabaho si John bilang War Reserve Police at na-assign na ito sa Harrow Road Police Station at may kalayuan sa Darlington Place. Kaya minsan na lang siyang umuuwi doon. Kaya kadalasan ay naiiwan lang sa apartment sa Ethel. At sa taon ding ito ay nadadagdagan ang mga tenants ng 10 Darlington Place. Lingid sa kalaman ng mga tenants ng mismong apartment building ay magiging pugad pala ng isang serial killer at magiging libingan pa ito ng 8 mga biktima sa hinaharap. Taong 1943, ang isang Austrian munitions worker na si Ruth Fewers ay pumunta sa 10 Darlington apartment. Naimbitahan siya ng isang kakilala na tenant doon. Lingid sa kalaman ni Ruth na nabitag na pala siya sa patibong. Pagkatapos nito ay hindi na muling nakita pa si Ruth. Kinaumagahan ay may naghahanap na sa kanya ng mga katrabaho. Ngunit hindi rin nagtagal ang investigasyon sa pagkawala ni Ruth dahil ang pag-aakala ng karamihan ay naglayas lang ito dahil baka may pinagtataguan. Sa panahong ito ay nalulungkot na rin si Ethel Kirsty dahil sa hindi pa pagkakaroon nila ng anak ng asawa niya si John. Naging imposible na ito dahil pabago-bago na ang trabaho ni John. Nag-resign na ito sa police department at nagtrabaho na sa radio factory na nasa kabilang bahagi ng London. Kaya minsan na lang silang nagkikita. Nababagot na si Ethel na maiwan lang mag-isa. Kaya pumupunta din siya sa Yorkshire sa kanyang mga kapatid. Lingid sa kaalaman ni Ethel na naiiwasan din pala niya ang serial killer na nasa 10 Darlington apartment. October 7, 1944, ang babaeng nagngangalang Amelia Muriel AD ay may iniindang sakit na bronchitis. Nagpaalam ito sa kanyang pamilya na lalabas muna para maghanap ng lunas. Ngunit hindi nito nasabi sa kanila kung saan ang kanyang destinasyon. Si Muriel ay nagpunta sa 10 Darlington Place dahil may kakilala itong tenant doon na may concoction daw sa sakit niyang bronchitis. At naniwala naman siya dito. At sa loob ng apartment ay sinimula na ngang langhapin ni Muriel ang gamot na nasa jar. Ngunit hindi man lang niya namalayan na habang siya ay nakatalikod ay hinaluan na pala ang kanyang gamot ng domestic gas. At dahil dito, nahilo si Muriel at nawala ng malay. Ang pagkakataong ito ay sinamantala naman ng kakilala niya. Ginalaw habang walang malay at saka na tinuluyan sa pamamagitan ng
Cal gamit ang lubid. Hindi rin nagtagal ang investigasyon sa pagkawala ni Muriel dahil wala ring nakakaalam sa huli niyang destinasyon. Sa taong 1948 ay nadagdagan naman ang tenants ng 10 Rellington Place, kabilang na ang mag-asawang Timothy at Beryl Evans. Inuokupa naman nila ang top floor ng building at dito na rin nanganak si Beryl sa unang anak nila na pinangalalang Geraldine. Isang taon ang lumipas, 1949, ay nagulat na lang si Timothy nang bigla na lang nawala ang kanyang mag-ina. Kaya dahil dito, nagkaroon ng police search sa buong apartment building. At natagpuan na nga nila ang mag-ina. Ang dalawa ay natagpuan sa labas sa pampublikong wash house na nasa gilid lang din ng Rellington apartment. Ngunit ang mga ito ay wala ng mga buhay. Si Beryl at si Geraldine ay nakabalot lang ng kumot at tablecloth. Ngunit ang mas nagpagulat sa kanila ay may natagpuan din silang 16 weeks old na lalaking fetus. Nakumpirma nila na nagmula ito sa sinapupunan ni Beryl Evans. Nakumpirma din sa postmortem examination na ang mag-inang Beryl at Geraldine ay lumisan dahil sa pagkakasal. Sa nangyari sa mag-ina ay isang inosenteng tao naman ang mapagbibintangan. Sa police investigation ay naging prime suspect naman nila ang mismong asawa ni Beryl na si Timothy Evans. Ayon pa ng mga pulis, ay umamin daw mismo si Timothy na siya ang responsable sa sinapit ng kanyang mag-ina. Ngunit noong kinasuhan na siya ng murder ay itinanggi nito ang paratang. January 11, 1950 ay inilitis si Timothy. Ngunit sa araw na ito ay idiniin naman siya ng mga taong nagbigay ng testimonya laban sa kanya. Sinasabi ng mga ito na madalas daw nilang naririnig at nakikita na nag-aaway noon sina Timothy at Beryl. Kaya isa ito sa mga naging dahilan na bigo ang depensa ni Timothy. At sa katapusan ng paglilitis, si Timothy Evans ay napatunayang guilty sa kasalanang hindi niya ginawa. At ang mas malala pa nito ay sinintensyahan naman siya ng death penalty. Nag-apila naman si Timothy noong February 20, 1950 para maibaba ang kanyang sentensya. Ngunit siya ay nabigo. Kaya noong March 9, 1950 ay natuloy ang parusa ni Timothy na execution by hanging. Kung naimbestigahan lang sana ng mga pulis ang lahat ng mga tenants ng Rellington Place at sinuring mabuti ang buong building, ay malamang matutukoy nila kung sino ang responsable at malamang ay mahahanapan nila ang mga labi ng mga naunang biktima ng serial killer. Dahil sa kanilang kapalpakan ay nasayang lang ang buhay ni Timothy. Naging pabor pa ito sa tunay na salarin na makapambiktima na namang muli. Sa taon ding ito ay may bago na namang tenants. Ang mga ito ay mga migrants mula sa West Indies. Inuokupa naman nila ang dating kwarto ng mga Evans. Ngunit hindi din sila nagkakasundo sa kapitbahay nilang mga tenants. Lalong-lalo na si Ethel Kirsty. Kung naalala niyo kanina, si Ethel at ang asawa niya ay tenants na nasa ground floor. Sa panahong ito ay nakapermi na lang din si Ethel Kirsty sa Rellington apartment. Madalang na lang din sila nagkikita ng asawa niya si John dahil may panibago na naman itong trabaho sa ibang nayon. Ngunit noong December 1952, nang umuwi si John Christie sa kanilang apartment, ay wala na ang kanyang asawang si Ethel. Kaya hinanap niya ito at inireport sa mga pulis. Nang hindi nila ito mahanap, ay nakala na lang nila na baka nagpunta lang ito sa mga kamag-anak sa Yorkshire. Dahil madalas itong umaalis na hindi nagpapaalam sa asawang si John. January 19 hanggang March 6, 1953 ay muli na namang nambiktima ang serial killer ng Rellington Place. Sa mga buwang ito ay 3 babae naman ang kanyang mga nabiktima. Ang mga ito ay pareho niyang kinaibigan at inimbitahan sa Rellington apartment. Ito ay si Kathleen Maloney, Rita Nilsson at Hectorina McLennan. Ang mga babaeng ito ay pareho niyang ginamitan ng domestic gas. Binubutasan niya ang kitchen gas pipe para pumasok ito sa kwarto at malanghap na mga bibiktimahin niya. At kapag nawala na sila ng malay, ay saka naman sila pagsawahan ng taong ito at pagkatapos ay din gamit ang lubid. March 24, 1953 ay may panibago ng mga tenants ang lahat ng mga kwarto ng Rellington apartment.
sa top floor ng building ay inuokupa ng lalaking si Beresford Brown. Ngunit dahil sira ang kusina dito, kaya pinahintulutan siya ng landlord na gamitin ang kusina na nasa ground floor. At pinili naman ni Brown ang kusina sa ground floor na nasa sakop sa isang kwarto. Plano naman niyang kabitan ng bracket ang isang bahagi ng kusina. Ngunit, nang ikakabit na sana niya ang bracket, ay nakumpirma na lang niyang hollow pala ang likod nito at temporaryo lang na nilagyan ng wallpaper ng dating umupa dito. Kaya pinunit ni Brown ang wallpaper. Ngunit, nagulat na lang siya nang tumambad ang 3 katawan at malala na ang estado ng pagkabulok nito. Kaya agad niya itong inireport sa mga pulis. At nakumpirma nila na ang dating umupa pala dito ay si John Reginald Christie, ang asawa ng nawawalang si Ethel Christie. Sa paghanap nila sa lalaking ito, ay patuloy naman ang investigasyon sa kwarto. Maliban sa 3 katawan, ay natagpuan din nila ang labi na nasa ilalim ng floorboards o sahig. At nakumpirma nilang ito pala ay si Ethel Christie. At sa bakura naman ng likod bahay, ay nahukay naman nila ang labi ng 2 babae. Ito ay si Ruth Fewhurst at si Muriel Eddy. Hindi nila mahanap si John dahil natanggal na pala ito sa trabaho. Kaya nagsagawa sila ng malawakang manhunt. At nadakip na si John noong March 31, 1953. At kinuha na din ng mga pulis ang mga koleksyon ni John. At kabilang na dito ay ang mga kumpul-kumpul na pubic hair. Ayon pa ni John, ay pagmamayari daw ito ng mga nakilala niyang mga babae. Sa interrogation, ay inamin niya nga na siya ang responsable sa mga babaeng iyon, maging sa asawang si Ethel Christie at kay Beryl at Geraldine Evans, na kung saan ang napagbintangan at naparusahan sa sinapit nito ay ang asawang si Timothy Evans. Inamin ni John na nilinlang niya nga ang mga babaeng iyon. Kinakaibigan niya ang mga ito at ipinapalabas niya na nanggagamot rin siya. Kahit nasa ibang nayon daw ang kanyang trabaho noon, ay umuwi pa rin siya sa Rellington apartment. Sinasadya niyang wala doon ang asawang si Ethel. Ayon pa niya, karamihan daw sa mga babaeng iyon ay ginamitan niya ng domestic gas para mahilo. Kay Beryl Evans naman, ay sumangguni daw ito mismo sa kanya, na ilaglag ang dinadala sa sinapupunan. Hindi daw nito inaasahan na mabuntis muli ng asawang si Timothy. Gusto daw nitong magpa-abort dahil naghihirap pa sila. Ang salaysay ni John ay maaring may katotohanan o maaring wala. Tanging siya lang ang nakakaalam sa buong katotohanan. Sa asawa naman niyang si Ethel ay wala siyang rason kung bakit niya ito tinapos. Pero hinihinala ng mga pulis na malamang alam ng asawa niya si Ethel ang kanyang sekreto. Kaya din niya ito tinapos para hindi makapagsumbong. Si John Christie ay una namang inilitis sa sinapit ng asawang si Ethel. Nag-apila naman siya ng insanity. Ngunit napatunayan ng doktor na wala siyang sakit sa pag-iisip. Kaya nireject ng korte ang kanyang insanity plea. Napatunayan na siyang guilty at sinentensyahan ng death penalty by hanging. At noong July 15, 1953 ay araw naman ang parusa ni John sa Pentonville Prison. Sa paglipas ng mga panahon ay binansagan siyang The Rellington Strangler. At dito po nagtatapos ang kwento natin sa The Rellington Place Murders. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.